Mga kababayan, mga kaibigan, mga mahilig sa kakaibahan at katatakutan, ako si Baltasar at malugod ko kayong tinatanggap sa Creepy Pinoy Stories. Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking mga kwento na nagbibigay kilabot sa inyong mga gabi. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag mong kalimutang pindutin ang like at subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong kabanata ng katatakutan na aking inihahandog. Sumali na sa ating lumalaking komunidad ng mga adik sa kwentong nakakapangilabot at tuklasin ang mga misteryo at kababalaghan na tiyak magpapabilis ng tibok ng inyong mga puso. Ngayong gabi, isang sinaunang aklat ang magbubukas ng pinto patungo sa nakaraang bumabalot sa makasaysayang pader ng Intramuros. Si Katrina, isang dalagang may mahiwagang kagandahan at malalim na pagkahilig sa mga librong nagtatago ng lihim, ay matatagpuan ang sarili sa gitna ng isang nakakakilabot na misteryo. Isang ngiti na hindi mo malilimutan at isang pangalang magpaparamdam sa iyo ng kakaibang kilabot, Herberto Solomon. Ano ang lihim na bumabalot sa kanyang pagkatao? Bakit mga bata ang biglang naglalaho sa Antipolo? At sino ba talaga ang multo ng Intramuros na patuloy na gumagambala sa bayan? Halina't samahan ako sa isang gabi ng pagtuklas at panginginig habang ating sinusundan ang yapak ni Katrina sa isang kwentong hindi lamang basta nakakatakot kundi puno rin ng mga aral at misteryo. Ihanda ang inyong sarili dahil ang kwentong ito ay hindi para sa mga mahina ang loob. Sa lilim ng dapit-hapon, naglalakad si Katrina, isang dalagang may mahabang itim na buhok at suot ang kanyang paboritong jacket na may disenyo ng mga katutubong tatak sa loob ng Intramuros. Ang makasaysayang pader ng lugar ay nagbibigay ng isang malungkot ngunit kagiliw-giliw na tanawin. Ang bawat hakbang niya sa matandang kalsada ay tila nag-uudyok ng mga bulong mula sa nakaraan at ang bawat anino ay nagtatago ng isang lihim. Pumasok si Katrina sa isang lumang bookstore na puno ng alikabok at mga librong may kupas na mga pabalat. Ang tindero, isang matandang lalaki na may suot na salamin, ay abala sa pag-aayos ng mga aklat. "May hinahanap ka ba, iha?" tanong niya. Ngunit tila wala sa sarili si Katrina, hinihila ng isang di maipaliwanag na puwersa patungo sa isang sulok ng tindahan. Napansin ni Katrina ang isang sinaunang aklat na tila kumikinang sa kabila ng mga anino. Dahan-dahan niyang binuksan ang aklat at nabighani sa mga talaan mula pa noong dekada 70. Ang mga pahina ay puno ng mga kwento at ritual na kanyang binasa ng may pagkamangha at takot. Isang partikular na guhit ang kanyang napansin. Isang nilalang na may nakakakilabot ng ngiti at sa tabi nito ay nakasulat ang pangalang Herberto Solomon. Ang guhit ay tila tumititig sa kanya, nagdudulot ng kakaibang pakiramdam. "Sino ka ba, Herberto Solomon?" bulong ni Katrina habang nakatitig sa kanyang mga mata na tila buhay. Sa pagtuklas ng isang nakakakilabot ng ngiti na nakaukit sa papel, hindi inaasahan ni Katrina na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang kabanata ng misteryo at panganib na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Gabi na sa apartment ni Katrina, hindi siya mapakali, nakaupo sa sahig na napapaligiran ng mga lumang libro at papel habang binabasa ang tungkol kay Herberto Solomon. Ang bawat detalye ay tila isang piraso ng puzzle na kailangan niyang buuin. "Ano ang itinatago mo, Herberto?" tanong niya sa hangin. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Napag-alaman ni Katrina
na si Herberto Solomon ay nanirahan sa isang liblib na lugar sa Antipolo, isang bayan na kilala sa mga misteryo at alamat. Ang impormasyong ito ay nagdagdag ng lalim sa kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Kailangan kong pumunta sa Antipolo, desisyon niya, ang kanyang puso ay tumitibok sa kaba at pananabik. Sa Antipolo, nagsimulang mawala ang mga bata. Ang isang batang lalaki na nagngangalang Carlo ay huling namataan sa isang lumang simbahan bago siya nawala. Ang mga magulang ay puno ng pangamba at ang mga mata ng bawat isa ay nagtatanong, nasaan ang aming mga anak? Sa palengke ng Antipolo, nakarinig si Katrina ng mga bulong-bulungan mula sa mga matatanda. Sinasabi nila na si Herberto na kilalang mapag-isa at nag-aabot ng mga laruan sa mga bata ay maaaring may kinalaman sa mga kahindik-hindik na pangyayari. Hindi ko siya kilala pero parang may kakaiba sa kanya, sabi ng isang matandang babae. Ang kanyang boses ay puno ng takot at hinala. Ang mga bulong ng bayan ay nagtulak kay Katrina na lalo pang mag-imbestiga. Hindi niya alam na ang kanyang mga hakbang ay humahantong sa kanya sa isang landas na puno ng dilim at panganib. Ang misteryo ni Herberto Solomon ay naghihintay na mabunyag at ang susunod na kabanata ay magdadala ng mga pagbubunyag na magpapakilos sa buong bayan. Sa dilim ng gabi, ang plaza ng bayan ay nag-uumapaw sa tensyon at galit. Ang mga taga-bayan, ang kanilang mga kamay ay hawak, ang nagbabagang sulo ay nagtipon-tipon, ang bawat isa'y may ningas sa mga mata na sumasalamin sa kanilang nagniningas na damdamin. Ang hangin ay tila nagdadala ng bawat bulong at sigaw ng takot na nagmumula sa kanilang mga puso. Kailangan nating kumilos, sigaw ng isa habang ang imahe ng mga nawawalang bata ay naglalaro sa kanilang mga isipan, nagpapalakas sa kanilang loob na gawin ang nararapat. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, ang kubo ni Herberto ay naging abo. Ang apoy ay tila sumasayaw sa ritmo ng kanilang mga sigaw at sa sandaling iyon, ang galit ay napalitan ng katahimikan, isang katahimikan na puno ng maling pag-aakala na ang hustisya ay kanilang naisakatuparan. Ngunit sa mga araw na sumunod, ang sindak ay muling bumalot sa bayan. Ang multo ni Herberto ay nagpakita at mas marami pang bata ang naglaho na parang bula. Ang takot ay mas lalong kumalat na parang isang sakit na hindi mahagilap ang lunas. Sa isang lumang bahay sa dulo ng bayan, ang mga pulis at mga usisero ay nagkalat sa paligid. Si Mang Arturo, na may hawak na rosaryo at tubig na bendita, ay naglakad papasok sa bahay kasama ang iba pang matatapang na kalalakihan. Ang kanilang mga hakbang ay puno ng pag-asa at determinasyon. Sa loob, isang bata ang natagpuan, buhay na buhay at tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Siya ay anak ni Aling Sisa na matagal nang nawawala at ngayon ay nanginginig man, ay nasa ligtas na bisig na ng kanyang ina. Sa bodega, ang mga nawawalang bata ay natagpuan, nakakadena ngunit walang pinsala. Ang mga magulang ay umiiyak sa tuwa, ang bawat yakap ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Sa isang madilim na sulok, ang katawan ni Mang Nestor, ang tunay na may sala, ay nakahandusay. Ang kanyang leeg ay bali at ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. Kahit na ang katotohanan ay lumantad na, ang bayan ay hindi pa rin makatakas sa anino ni Herberto.
Ngunit ngayon, ang mga pagpapakita ni Herberto ay hindi na nagdudulot ng sindak kundi isang kakaibang kapayapaan. Sa tuwing nararamdaman nila ang kanyang presensya, ang bayan ay tila nakakaramdam ng proteksyon, isang bantay na hindi nila inaasahan. Ang bawat pagpapakita ay nag-iiwan ng tanong, ano nga ba ang tunay na papel ni Herberto sa bayang ito? Nakaupo si Katrina sa veranda ng bahay ng kanyang kaibigan sa Antipolo, hawak ang lumang aklat na naglalaman ng mga misteryo ng nakaraan. Habang sinisikatan ng hapon, ibinabahagi niya ang kwento ni Herberto sa kanyang kaibigan. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka at paggalang sa kaluluwang patuloy na gumagabay sa kanilang bayan. Alam mo ba, sa tuwing binubuklat ko itong aklat, para bang lalo kong nararamdaman ang presensya ni Herberto, ani Katrina, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Biglang nagambala ang kanilang kwentuhan ng isang sigaw ang umaling-aungaw mula sa ilog malapit sa kanilang kinaroroonan. Isang krisis ang sumiklab. Ang anak ng kaibigan ni Katrina ay nadulas at nahulog sa rumaragasang tubig. Nagkagulo ang mga tao, ang ilan ay sumisigaw para sa tulong habang ang iba ay nagtatakbuhan papunta sa ilog. Sa gitna ng kaguluhan at takot, isang figura ang lumitaw mula sa anino ng mga puno, kamukha ni Herberto. Ang mga mata nito'y puno ng determinasyon. Walang anu-ano'y lumusong ito sa ilog at sa isang iglap na iligtas ang bata mula sa tiyak na kapahamakan. Bago pa man makapagpasalamat ang mga tao, ang figura ay naglaho na parang bula, iniwan ng lahat sa pagtataka at pasasalamat. Herberto, bulong ni Katrina, ang kanyang puso'y puno ng pasasalamat. Napagtanto niya na kahit sa kamatayan, si Herberto ay naging isang mabuting kaluluwa, isang tagapagligtas na hindi iniwan ng bayan ng Antipolo. Dahan-dahang bumalik sa normal ang buhay sa Antipolo, ngunit ang alaala ni Herberto Solomon ay mananatiling buhay sa puso ng bawat isa, lalo na sa mga bata na minsan niyang pinasaya at ngayon ay kanyang binabantayan mula sa kabilang buhay. Si Katrina na ngayon ay kilala bilang tagapagdala ng katotohanan sa likod ng mga pangyayari ay nagpatuloy sa kanyang paghahanap ng mga kababalaghan. Ngunit ngayon, mayroon na siyang bagong pag-unawa sa kung paano ang mga multo ng nakaraan ay maaaring maging mga tagapagligtas ng kasalukuyan. Sa tuwing may panganib, ang mga mamamayan ng Antipolo ay hindi na nagtatago sa takot. Sa halip sila'y nagkakaisa sa paniniwalang naroon si Herberto, nagbabantay at handang tumulong sa mga nangangailangan. At sa bawat pagkakataon na ang hangin ay humihip ng may kakaibang lamig, o ang mga anino'y gumalaw na tila may buhay, si Katrina ay naroon handang ibahagi ang kwento ng isang multong naging bayani, ang multo ng Intramuros. Mga ka-creepy Pinoy, ang kwento ni Herberto ay nagturo sa atin na hindi lahat ng nakakatakot ay masama. Minsan, ang mga multo ng nakaraan ay maaaring maging gabay at tagapagligtas sa kasalukuyan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa aking mga kwento ng kababalaghan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa walang humpay na kilabot at aral sa bawat upload. Sumama sa ating komunidad na puno ng misteryo at takot na tiyak magpapabilis ng tibok ng inyong mga puso. Hanggang sa muli mga kaibigan, huwag hayaang matapos ang gabi nang hindi nag-iiwan ng marka ng takot. At tandaan, sa susunod na pag-upload, may bagong kwento na naman tayong pagsasaluhan.
Hindi ako makapaghintay na makita kayong muli. Mag-ingat kayo, baka kasama nyo na si Herberto.